Magandang hapon po sa bawat isa. Welcome po tayo sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. At bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Yuko po tayong lahat. Ama, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin na patuloy mo kaming samahan, O Diyos, sa hapong ito. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon. Kaya mo, Lord, ng mga salita mo lamang ang marinig namin sa hapong ito, O Diyos. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Ngayon pong hapon ay meron po tayong panibagong topic na pag-aaralan. Ito pong topic na to ay ito yung what exactly does the Holy Spirit do? Ulitin ko po, what exactly does the Holy Spirit do? Ano nga po ba ang trabaho ng Panginoon, ng Holy Spirit? Ano nga po ba ang trabaho ng Banal na Espiritu sa atin? Ano po ba yung mga tungkulin niya o ano yung mga ginagawa niya? So, sama-sama po natin na pag-aralan yung mga trabaho ng Banal na Espiritu. Bago ko po ibigay yung ilan sa mga trabaho ng Banal na Espiritu, meron lang po akong babasahin dito sa John 14, verses 16 to 18. Pakipagbukasan po kayo sa akin sa John 14, verses 16 to 18. Basahin ko po dito, verse 16. At hihingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Verse 17, siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. So, purihin po ang Panginoon. Sabi niya po dito, may ibinigay sa atin. Ito po ay ang Banal na Espiritu. Sobrang sweet po ng ating Panginoon na nung siya po ay babalik na sa kalangitan, hindi siya pumayag na wala tayong kasama o patnubay. So, ibinigay niya po, iniwan niya po sa atin ang Banal na Espiritu na siyang magiging patnubay po natin dito po sa buhay po natin. Sobrang ayaw po ng Lord na mag-isa tayo. Ayaw po ng Lord na sa bawat sitwasyon natin ay mag-isa tayong lalaban. Kaya nga po, ang sabi niya po dito sa binasa natin, nandun po yung patnubay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, ulitin ko po, yung topic po natin na pag-aaralan ay what exactly does the Holy Spirit do? So, ano nga po ba yung mga ginagawa ng Banal na Espiritu? Ano po ba yung trabaho niya? So, number 1, sabi niya po dito, number 1 ay teaches. So, ang isa po sa ginagawa ng Banal na Espiritu o trabaho ng Banal na Espiritu ay yung turuan tayo. Dito po sa John 14, verse 26, basahin po natin, verse 26, pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang Banal na Espiritu, ang ipapadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. So, yung isa pong trabaho ng Banal na Espiritu ay tayo po ay turuan. Nung tayo po ay nakatanggap, nung tayo po ay naging party na ng pamilya ng Panginoon, tayo po ay nandoon yung tagaturo po natin. Walang iba kundi ang Banal na Espiritu. So, tayo po ay tinuturuan ng Banal na Espiritu sa mga bagay na hindi po natin alam. At kung tayo po hindi pa nakakilala sa Kanya, akala po natin normal lang yung mga nangyayari sa buhay natin. Normal lang na mahirap, normal lang na magkasakit, normal lang na ganito yung buhay. Pero hindi po natin alam, ito palang mga nangyayari sa atin ay atake ng kaaway. At hindi po natin alam yon nung tayo po ay wala pang relasyon kay Jesucristo. Pero nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon kay Jesucristo, tayo po ay tinuruan ng Banal na Espiritu
Pinaalam niya sa atin na yung mga bagay, yung sakit, yung mga pinagdadaanan natin, ay yung po pala ay parte ng atake ng kaaway. At dahil tayo po'y tinuturuan na ng Panginoon at ang Banal na Espiritu, tinuturo niya po sa atin kung paano magtagumpay sa mga bagay na yun. Madami po tayong hindi alam. Hindi natin alam na tayo po pala ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. Pero salamat sa Banal na Espiritu kasi tayo po ay tinuturuan niya sa mga bagay na ganito. Tinuturuan niya tayo sa mga bagay na hindi natin alam upang sa gayon tayo po ay maging bukas yung kaisipan natin sa mga bagay po na ganun. So, purihin po ang Panginoon kasi nandyan po ang Banal na Espiritu para tayo ay turuan. At ang sabi pa po niya dito, para ipaalala ang salita ng Diyos. So, minsan po sa buhay natin, kapag may mga bagay tayong pinagdadaanan, nakakalimutan natin yung mga pangako ng Lord. Pero nandyan po ang Banal na Espiritu para ipaalala po sa atin. Nandyan po ang Banal na Espiritu para i-remind tayo na nandyan ang Lord at nandyan ang mga pangako niya na siyang pwede nating panghawakan sa lahat po ng sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Naman po. So, una po ay tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu. Siya po ang ating teacher. Siya po ang ating tagapagturo. At dahil po sa Kanya, marami po tayong nalalaman at marami pa pong malalaman. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, marami pa po tayong pagdadaanan na hindi natin alam ano yung solusyon o anong gagawin. Pero nandyan po ang Banal na Espiritu para turuan po tayo sa mga bagay po na hindi natin alam. Katulad nga po sa sinasabi sa 1 John 2:27, ang sabi po, ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi nyo na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu na ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan at tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. So, ang Espiritu po ng Diyos, ang Banal na Espiritu, ang magtuturo sa atin. Lalo na po sa mga bagay na hindi natin maintindihan. So, nandyan po ang Banal na Espiritu, nandyan siya para turuan tayo sa mga bagay po na hindi natin alam. At marami pa pong ituturo ang Lord sa atin, manatili lang po tayong nakakonect sa Kanya. Amen po, so yan po yung number 1, tuturuan niya tayo. So, isa po sa trabaho ng Banal na Espiritu ay teaches us. Tuturuan niya tayo. Pangalawa po ay papatnubayan niya tayo o guide us. So, nandun po yung pag-guide niya sa atin. So, ulitin ko po, ang number 1 ay teaches, number 2 ay guides. So, ang Banal na Espiritu po ay magpapatnubay sa atin. Dito po sa John 16 verse 13, sabi po niya dito, gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang maririnig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So, nandun po ang pag-guide o patnubay ng Banal na Espiritu sa mga Kristiyano. Kaya nga po, nung tayo nakakilala sa Panginoon, hindi lang po tayo tinuturuan ng Banal na Espiritu, kundi tayo din po ay papatnubayan niya. So yung mga tinuturo po niya sa atin ay hindi lang basta niya sasabihin, kundi tayo po ay papatnubayan niya sa mga bagay na iyon. Katulad po ng isang guro sa paaralan, ang isa pong magaling na guro ay hindi lang po niya tuturuan ang kanyang estudyante. Hindi lang siya basta magsasabi, kundi siya po ay magpapatnubay o i-guide niya ang mga estudyante niya para mas matutunan yung mga itinuturo niya. At ganoon din po ang Banal na Espiritu. Tayo po mga Kristiyano ay dinesign ng Lord na hindi lang makinig, kundi tayo din po ay gumawa. At sa paggawa po natin ng mga itinuturo ng Panginoon, nandyan po ang Banal na Espiritu para po tayo ay i-guide niya, patnubayan niya, samahan niya. Naman po, so hindi tayo mag-iisa. Tayo po ay laging nandyan yung patnubay ng Panginoon para samahan tayo. Ang Banal na Espiritu po ay hindi lang magtuturo, kundi papatnubay din po sa atin.
Katulad po sa awit 32 verse 8, ang sabi po dito, ang aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakarin. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatingin sa iyo. Ang Panginoon po, sabi niya dito, nandun yung pag-guide niya sa atin. Ang banal na Espiritu po ay tuturuan niya tayo at yung guide niya sa atin para matapakan po natin yung tamang lakarin, yung tamang daan. So nag-i-invite po ang Panginoon na kapag tayo ay nagpaturo sa Kanya at nagpag-guide sa Kanya, sigurado po na tama yung daan na tatahakin po natin. So ito po yung isa sa trabaho ng banal na Espiritu. Kung yung una po ang trabaho niya ay turuan tayo, teaches. Pangalawa po ay tayo po ay para i-guide niya. So nandyan po ang banal na Espiritu para tayo ay patnubayan sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng lalakarin natin. Kaya nga po, lagi niya tayong tinuturuan na huwag kang matakot kasi kasama natin ang Panginoon. So ito po yung pangalawang trabaho ng banal na Espiritu. Sabi po doon, guides. So nandun yung patnubay ng Panginoon po sa atin. At alam ko po bilang mga Kristiyano, marami na po tayo na pinagdaanan, na nalaman natin na nandyan lagi ang patnubay ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, nararanasan po natin na nandyan yung pag-guide ng Lord sa atin sa bawat sitwasyon po na pinagdadaanan natin. At bawat problema na pinagdadaanan natin, ramdam po natin at alam natin, nandyan po yung patnubay ng ating ng banal na Espiritu at ng Panginoon po sa atin. Amen po. So yun po yung pangalawa. Dito po tayo sa pangatlo. Pangatlo po na trabaho ng banal na Espiritu po ay yung pagbibigay po ng lakas o ng strength sa atin. Dito po sa Ephesians 3 verse 16. Verse 16, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Hindi lang po tayo tuturuan ng banal na Espiritu. Hindi lang po tayo papatnubayan ng banal na Espiritu, kundi tayo din po ay bibigyan niya ng kalakasan. Hindi niya po tayo hayaan na mag-isa sa pagsubok, kundi ang sabi niya po dito, kapag tinuruan ka ng banal na Espiritu, nandun ang pagpapatnubay niya at pangatlo po, sabi niya, na andun yung kalakasan na ibibigay niya sa bawat Kristiyano. Sapagkat, alam niyo po, sa bawat pinagdadaanan natin, hindi naman po tayo exempted sa pagod. Lagi po natin naririnig sa mga pastor po natin na lahat po tayo ay makakaranas ng kapaguran. Purihin po ang Panginoon. Salamat dahil nandyan po ang banal na Espiritu para bigyan po tayo ng panibagong kalakasan. Kaya nga po, di ba po, every camping, lagi po na naririnyo yung strength natin, naririnyo po yung kalakasan natin. Bago mag-camping, nandun na yung pagod, nandun na yung parang gusto mo na lang sumuko. Konti na lang, sukong-suko ka na. Pero pag nandun na yung camp, after ng camping, nandun po yung kalakasan, panibagong kalakasan na binigay po ng banal na Espiritu po sa atin. Kaya nga po, sabi niya dito, ang isang trabaho ng banal na Espiritu ay yung palakasin po tayo. Nakikita at alam po ng banal na Espiritu kung kailan po tayo mahina, kung kailan po tayo napapagod. Kaya nga po, nandyan siya lagi para palakasin po tayo. Ang sarap po na nandun tayo sa kalinga ng Diyos. Nandun po tayo nandyan yung banal na Espiritu para magbigay sa atin ng kalakasan. Kasi kung wala pong banal na Espiritu, hindi po tayo makakatagal. Hindi tayo makakapagpatuloy sa paglilingkod. Patuloy po tayo na susuko, manghina. Kasi lahat po tayo ay makakaranas po ng pagod, ng panghihina. Pero alam niyo po, sabi niya dito, ang banal na Espiritu, always siyang magbibigay ng kalakasan sa atin, lalo na sa ating buhay spiritual, para patuloy po tayo makapaglingkod sa Panginoon.
Ang sarap lang po na laging nandyan, na laging mayroon pong nakahandang magpalakas sa atin. Iba po yung kapag may nakikita kang nagpapalakas sa'yo. Iba kapag may nakikita kang laging nandyan para sumuporta sa'yo. At alam niyo po, ang banal na espiritu ay laging nandyan para sumuporta at magpalakas po sa atin. Kaya sa tuwing tayo po ay napapagod, tayo po ay nanghihina, lagi po natin tandaan na tayo po ay tumakbo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Kasi yung renewal po ng strength natin ay makukuha lang natin sa Panginoon. Dito po sa Philippians 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Lahat po ng bagay ay magagawa natin hindi sa sariling lakas natin, kung hindi sa lakas po na binibigay ng Panginoon. Hindi po natin kaya mag-isa, hindi po natin kaya yung mga bagay, pero kaya po ng Panginoon. Kaya nga po sa buhay po natin, lagi po natin isama, lagi po natin involve ang banal na espiritu, ang Panginoon, para magtagumpay po tayo sa lahat po ng sitwasyon po natin. Naman po, so yung una po ay andun po yung pagtuturo sa atin. Pangalawa po ay nandun po yung pagpapatnubay ng Panginoon, ng banal na espiritu po sa atin. At yung pangatlo po ay nandun po yung pagbibigay niya ng strength sa atin. At last po, na isa sa trabaho po ng banal na espiritu ay yung number 4 po ay speaks. So siya po ay magsasalita sa atin. Ang dami po na trabaho ng banal na espiritu at mapapakinggan po natin to sa mga susunod po na araw. Tuturo po sa atin ng mga pastor na mga susunod po na magsasalita. Pero dito po sa hapong ito, yung number 1 at number 4 po na trabaho ng banal na espiritu, ito po yung mga bagay na kailangan po natin din tandaan dahil ito po ay ginagawa sa atin ng banal na espiritu. So yung number 4 po ay speaks or magsasalita siya sa atin. Dito po sa Acts 13 verse 2, sabi niya po sa verse 2, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Ang Panginoon po ay magsasalita sa atin. Sa mga service, sa camping, sa prayer, makakarinig ka na kakausapin ka ng Panginoon. Magsasalita siya sa mga bagay na gusto niyang gawin natin. Sa pagkatawag niya sa'yo, sa mga dapat mo pang gawin, magsasalita po ang Panginoon. Hindi po siya magkukulang na kausapin tayo para po tayo ay maturuan niya. Katulad po dito sa binasa natin, sinabi ng Panginoon kung ano yung mga trabaho na dapat gawin. At sa atin din po, tuwing camping, naririnig natin na dapat ito yung gawin natin. Sinasabi ng Lord sa atin yung mga bagay na dapat natin gawin. At kahit po yung pagkatawag niya sa atin ay sinabi ng Lord sa atin. So, yan po yung trabaho ng banal na espiritu. Sabihin sa atin, ano yung mga dapat natin gawin? Ano yung pagkatawag o kalooban ng Lord sa atin? Kaya po, dapat maging sensitive tayo sa sinasabi po ng Lord sa atin. Sabi niya, kailangan kilala mo, alam mo kung ano yung boses ng Lord. Sabi nga po sa John 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y sumusunod sa akin. Alam po ng mga Kristiyano ang boses dapat ng Diyos. Alam dapat ng mga Kristiyano yung boses po ng Diyos o boses ng banal na espiritu. Kailangan alam po natin yung sinasabi ng Lord sa atin. Kaya nga sinasabi po sa atin, di ba? Dapat alam mo kung kaninong boses yan. Boses ba yan ng Diyos? O boses ng kaaway? O boses mo? So maging sensitive po tayo sa part na ito. Pero ito po ang sinasabi sa atin, ang trabaho ng banal na espiritu ay kausapin ka. Siya ay magsasalita sa atin para hindi po tayo magkamali at para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin.
So, ang sarap po na nasa Panginoon. Ang sarap na may banal na espiritu na magsasabi sa'yo ng mga dapat na gawin po natin. Amen po. So, yan po yung apat na trabaho ng banal na espiritu. So, yung mga susunod po na trabaho ng banal na espiritu ay mapapakinggan po natin sa mga susunod na araw. At nawa po tayo po ay may natutunan sa hapong ito. Bago ko po i-close panalangin, bilang Kristiyano po, alam ko po na alam natin kung ano yung mga pag-guide or pagtuturo sa atin ng Panginoon. Alam ko po naranasan na natin na tayo ay tuturuan ng Panginoon. At sa pamilya ko po ay mayroon pong isang pangyayari na talagang ang laki pong impact, ang laking damage na dinulot sa pamilya ko nung ito po ay nangyari sa amin. So ito po ay problema mong pamilya. At ang laki ng pangyayari na talaga pong ang intention nito ay wasakin yung pamilya namin. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon, salamat sa banal na Espiritu, kasi nandyan siya para turuan tayo. At that time, alam niyo po, gusto ko na lang umuwi. Bakit? Kasi kailangan ako ng pamilya ko. Gusto ko munang tulungan. So, nandun po yung bulong ng kaaway na umuwi ka muna, kailangan ka ng pamilya mo. Diba? Dapat nagbi-ministry ka din sa pamilya mo. At alam niyo po, minsan kakampihan ng boses mo yung boses ng kaaway. Valid reason naman yun. Saglit lang, uuwi lang ako para ayusin yung problema ng pamilya ko. So, nandun po yung buo na reason na pwede naman muna akong umuwi. Pero alam niyo po, nung time na yun na nandun na yung udyok ng kaaway, nandun na yung bulong ng kaaway, nandun na din yung pagsang-ayon ng sarili mo, may mahinang tinig na magsasabi sa'yo na be still and know that I am your God. Nung time na nandun po ako sa problemang yun, nandun yung pangusap ng banal na espiritu ng be still and know that I am your God. Mahirap pakinggan ang boses ng Diyos sa times na ang daming problema, ang lakas ng bagyo na pinagdadaanan mo. Pero kung makikinig ka lang sa maliit na boses na yun, magtatagumpay ka sa pinagdadaanan mo. At praise God, nakaalis po kami sa problema na yun ng pamilya ko nang hindi ako umaalis sa Panginoon. Na hindi ako umaalis sa trabahong ibinigay sa akin ng Diyos. Kailangan lang po nating makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Tuturuan niya tayo, i-guide niya tayo, bibigyan niya tayo ng lakas, at magsasalita siya sa atin para malaman po natin yung mga dapat natin gawin. Purihin po ang Panginoon dahil sa salita niya na yun, ako po ay nagstay at nakita ko po yung pagkilos niya para maayos yung sitwasyon ng pamilya. At mula po sa malaking impact, malaking damage na dulot sa pamilya ko ng problema na yon, ito po ay naging malaking testimony na ngayon sa buhay po ng pamilya po namin. Kaya nga po, be still. Dapat alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. At always nandyan po ang banal na Espiritu para po tayo ay laging samahan hanggang sa pagbabalik po ng Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat banal na Espiritu sa pagtuturo mo sa amin ng mga bagay na ginagawa mo para sa amin. Salamat sa pagtuturo mo, salamat sa patnubay mo, salamat sa lakas, at salamat sa pangungusap mo sa bawat isa. Dahil dito kami ay nakakapag-stay, nakapanatili hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Salamat po Ama, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. God bless po.